guys, kasabong na sumisi Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaleo Kasabong TV. Nandito mo po sa umaga na ito ngayon, nagbigay naman o kunting tips, kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok natin, pag-breed natin na hindi tayo mapag-iwanan sa kapwa natin na nag-alaga din ng mga manok, mga panglaban pang sabong. Kasabong bago ang lahat, pinakinggan ko sa inyo, ito siya ang bandig ng bakbakan ko, two-time winner. Ito na siya ang ipinaris ko nung kinukuntin ko nga babaeng walang buntot tukong. Yan lagi kong sinasabi sa inyo mga baguhan pa lang. Pinaka-importante dito sa pagpalahi natin ng manok, mayroon tayong sarili talagang materialis, lalaki at saka babae, na linyada talaga na lamang sa panalo kaysa talo. Kasi sa totoo lang, ang buhay nitong pangpalahi ko nito, ang lahat ng mga anak nito lamang sa panalo kaysa talo. May talo man pero ilan-ilan lang, lamang sa panalo kaysa talo talaga ang i-produce kalabasan sa mga anak lalaki nito. Kasi ito siya, two-time winner din. Kaya pagpalahi ng mga tulad ko, naikwento ko sa inyo itong mga baguhan pa lang. Tulad ng tukong ko, yung tukong ko na yun, ang kinukuhaan ko rin yan, galing din sa isa kamagsabong na mahilig din sa mga walang buntot, pero lamang din sa panalo din yung mga tukong. Kaya nagkumuha din ko sa kanya ng babae, yun naging inahin na ngayon, nagsimula ng mga itlog, ito na ipinaris ko. Kung nagkaroon na ako ng mga tukong, kaya itong naisip ko iparis ko, dahil ito siya tested na, subok na ang linyada nito. Parang hindi naman ako argabyado pagdating kung may tukong ako, pagdating sa labanan sa laro sa manok sa batuhan ng palo, hindi nagpapahuli sa palo at kahit wala siyang buntot. Ganun lang yun, kahit walang buntot, itong pinapalahi ko, quality din ito talaga. Kasi hindi ito tatagal sa akin kung mahinang linyada ito, kung hindi subok na nga lamang sa panalo kaysa talo. Kasi hindi ko pinapatagal dito ang linyada sa isang manok sa pag-alaga ko kapag madalas matalo ang nagiging resulta sa mga anak. Kaya tumagal ito sa akin dahil ang mga anak nito malaki talagang bagay na itulong pagdating sa labanan sa manok. Kung mag-entry ako dahil lamang sa pagalo ko sa talo, tapos pag mag-out ang pagbinta ko, mas madaling mabili ang mga ganitong kulay sa manok. Ayan ang naibigay ko advice tip sa inyong mabaguhan pa lang, lalong-lalo na kung nagbibinta kayo ng manok. Kasi dito sa makulay sa manok, karamihan talaga sa magsasabong, halos kahiligang kulay sa panahon ngayon, ganitong kulay ang gusto nilang, hindi na manok ginamit nilang panglaro, panglaban. Pero nagkadepende din yan sa inyo, nasa inyo na yan. Kasi ako rin, ang favorite kong kulay talaga sa mga manok, mga ganito yung pagkapula. Hindi din ko nagmamanok talaga ng mga brown o kaya mayahan. Ito lang talaga at sa katalisay. Kasi subok ko na rin na lamang sa panalo kaysa talo. Kaya ang bawat isa sa atin na magmamanok, kanya-kanya ang opinion natin, kanya-kanya ang pamaraan natin, diskarte parang makamit natin ang lamang kaysa panalo kaysa talo pagdating sa entry sa sabo. Kung ano ang hiyang sa inyo nga makulay, ulitin ko to sa inyo kasi ginagawa ko mismo yan. Halos di ko na minamanok ang kulay na hindi hiyang sa akin. Kasi sa edad ko na ito, dito na ako matanda sa entry sa sabo. Pinagdaanan ko na ang lahat ng mga kulay sa manok, kahit tinatandaan ko na rin kung anong kulay na nababagay sa akin na hindi ako puro talo. Hanggang dito muna ako kasabong, bukas ulit naman ibang topic papaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat pala sa aking subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga followers sa pagsubaybay, sa pag support sa aking mga content dito sa aking YouTube Kaleo Kasabong TV. Yan lang, thank you ulit.